Bentley ba ito? Isang convoy ng Bentley. Sino kaya ang boss na ito? Kukunin ko na lang ang natitirang mga cake. Sabay ka na kumain sa bahay? Pumila ka sa cake. Dear. Dear. Matagal na kayong magkahiwalay ng tatay mo, mahigit 20 taon na. Hindi naging madali na matagpuan ka namin. Hindi ko na kayang hayaan kang magdusa at masadlak sa hirap ha. Handa na ang kasunduan para sa paglilipat ng shares. Pirmahan mo na lang, at magiging iyo na ang Preston Group. Tay, hintayin muna natin bukas. Pagkatapos ni Justin sa graduation niya, pag nilagay na niya ang singsing sa'yo, ako na ang bahala sa grupo. Kapag nalaman niya ngayon ang tunay kong pagkatao, baka matakot siya. Sige na, nakihanda na rin ako ng $50 milyong na pondo para sa mga outstanding graduate kay Justin Hayes. Bilang dowry ng anak kong babae. Bunso, bibilhan kita ng pinakamamahaling villa sa River City. At ikaw na ang bahala sa ayos. Bilang bahay ninyong mag-asawa. Salamat, Oscar. Naipamahagi ko na sa buong entertainment industry na pumunta sa River City University bukas para sa graduation. Pag nailagay na ni Justin Hayes ang singsing sa'yo, lahat sila magbibigay ng pagbati. Salamat, Ryan. Bunso, ito ang healing cream na ginawa ko para sa'yo. 2 gamit lang ito, mawawala na parang bula ang peklat sa mukha mo. Ayos yan. Sa wakas, maganda na ang itsura ko pag humarap ako kay Justin. At tinanggap ang alok niya. Salamat, Jamie. Aurora, naaksidente si Justin at kasalukuyang nasa ospital. Justin, seryoso ka bang hihiga lang dito? Magpapanggap na naaksidente? Para lang kanselahin ang proposal na ipinangako mo kay Aurora bukas? Ate, tutuloy pa rin ang seremonya bukas sa graduation, pero iba na ang magiging bride. Iba? Kami na ni Sophie Myers. Hindi ko matatanggihan ang kagandahan para lang sa hindi magandang prom-D na si Aurora. Bukod pa diyan, nakuha ko na ang $50 milyong na startup investment mula sa Preston Group. Sikat na ako ngayon. Yang prom-D si Aurora, pampapangit lang siya. Wala naman siyang pinanggalingan. Bakit pa siya ipipilit sa akin? Pero 6 na taon mong kasama si Aurora. Para matulungan kang mag-aral sa grad school, iniwan niya ang maayos niyang trabaho sa probinsya at lumipat sa tapat ng River City University para magtinda lang sa bangketa. Pati tuition mo at panggastos araw-araw, lahat iyon galing sa simpleng cake na binake niya isa-isa. Kahit ang peklat sa mukha niya, galing sa pagliligtas sa'yo. Ate, campus queen si Sophie. Siya ang soulmate ko. At bagay na bagay din para maging hipag mo. Sophie Myers. Kung ganun ang desisyon mo, hindi na ako manghihimasok. Pero siguradong magwawala si Aurora pag nalaman niya ang nangyari sa'yo. Baka parating na siya dito. Mas maganda sigurong pag-isipan mong mabuti ang isasagot mo. Huwag mong hayaang mabuking ka niya. Siyempre, nag-aalala yon. Alam niyang nakuha ko ang startup fund mula sa Preston Group. Kailan ba siya nakakakita ng ganun kalaking pera sa buong buhay niya? Gigil na gigil yun na mapasama sa pamilya Hayes. Sasabihin ko sa kanya, ayos na ang usapan ko sa ospital. Sasabihin lang na seryoso ang mga sugat ko at 6 na buwan akong kailangang manatili dito. Kaya sa graduation bukas, makakansela yung proposal ceremony. Aayos ba yun? Ate, relax lang. Si Aurora, sobrang magmahal, sobrang uto-uto. Kahit ano ang sabihin ko, paniwalaan niya. Sa oras na matauhan siya after 6 months, malapit ng manganak ang anak namin ni Sophie. Kapag pumilit pa rin siyang manggulo, magmumukha lang siyang nakakaawang. Babaeng manggugulo ng pamilya ng iba. Aurora, nandito ka na? Bakit ang aga naman niyang dumating? May narinig ba siya? Ang sakit talaga, parang impyerno. Hindi.
Ayoko na magpakabait ngayon. Madali lang yon kung papalagpasin ko siya. Gusto kong makita kung gaano siya kakapalang mukha, hanggang saan pa siya aabot. Justin, kumusta na ang sugat mo? Ang sakit, ang sakit. Bulag ka ba? Ano sabi ng doktor? Mapaparalisa ka na ba? Habang buhay ka na ba na mauupo sa wheelchair? Ikaw. Sabi ng doktor 6 na buwan akong hihiga minimum. Yung proposal bukas. Ganyan pa ang kalagayan mo. Bakit mo pa naisip mag-propose? Ang dapat mong gawin, magpagaling ka dito. Kahit anong mangyari, huwag kang mamamatay. Ikaw, may kakaiba sa kanya ngayon. Bahala na. Wala mo nang saysay makipagtalo sa hangal na to. Aurora, ako na bahala kay Justin. Ako mag-aalaga sa kanya. Ikaw na, gawin mo lang ang kailangan gawin. Iiwan ko muna sa'yo, ate. Teka, Anong meron? graduation na bukas. Birthday din ni Sophie. Malaki ang naitulong ni Sophie sa akin noon sa pag-aaral at buhay. Kahit hindi ako makaka-attend ng graduation, gusto ko pa rin ipakita ang pasasalamat ko. Magbake ng 3-tier cake. Ipapakuha ko na lang. Makababa ka ng cake. Para sa birthday ng cute na bata? Oo naman. Ako mismo gagawa para sa kanya. Sisiguraduhin ko na hindi ninyo makakalimutan ang araw na to. Papa, sa graduation ceremony bukas sa River City University, ibubunyag ko si Justin. Ang lahat ng meron siya, babawiin ko. Aurora. Anong nangyayari? Binuli ka ba ni Justin? Nagkunwari siya na naaksidente sa kotse at na-ospital. Pero puro kasinungalingan lang pala yun para lokohin ako. Sa graduation bukas, kinansela niya ang proposal ceremony at magpo-propose siya sa Department Beauty kay Sophie Imbes. Ang kapal ng mukha ng hayop na yon. Paano niyang nagawang sakta ng anak ko? Agad ko nang babawiin ang pondo para sa kanyang startup. Pagkatapos, hihilahin ko siya papunta sa harap mo para magmakaawa ng tawad. Hindi. Dad, sobrang gaan mo masyado sa kanya. Gusto ko siyang tumayo sa stage na pinaghandaan niya ng mabuti. Gusto kong maranasan niya mismo kung paano ang mahulog mula sa tuktok ng mundo hanggang sa putikan. Sige, kami ng 3 mong kapatid. Susuporta sa iyo. Salamat, Dad. Tulungan mo ako. I-apply mo muna bago matulog. At ang peklat sa mukha ko mawawala na ng tuluyan. Baliw ka ba, girl? Pwede sumabog ang kotse anumang oras. Bakit? Bakit mo ako niligtas? Hindi ka ba natakot sa pagsabog? Natakot ako. Pero kalahating oras lang ang nakaraan. Ang lalaking minahal ko ng 5 taon tinraidor ako. Ano pa ang dapat kong katakutan? Ang pangalan ko ay Ethan Holmes. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Ano man ang gusto mo, kaya kong gawing totoo para sa'yo. Hindi kailangan. Kailangan ko nang umalis. Sandali, sabihin mo naman ang pangalan mo. Kailangan kong suklian ang kabutihan ko. Ang kabutihan ko. Kung talagang pinipilit mong suklian ang ginawa ko. Bukas ng umaga sa 10:00, sa graduation hall ng River City University, dapat kang mag-propose sa akin sa harap ng lahat. Anong tingin mo? Sorry? Hindi ko magagawa yon. May mahal na akong iba. Ayos lang. Biro lang naman yon. Itong bracelet na ito. Sa yon. Ayos ka lang ba? Oh, kainin mo to.
Oh, eto. Pumili ka ng ticket. Hanapin mo ang pamilya mo. Anong ginagawa mo? Lalagyan na kita ng singsing. Hindi ba't may mahal ka ng iba? Ikaw yun. Ako? Nagbibiro ka ba? 13 taon na ang nalipas, malapit sa Foxing Road sa Lumang Bayan. Pinalayas mo yung asong gala, binigyan mo ako ng tinapay, at kaunting barya. Ikaw yun. Yung maliit na pulubi. Munting pulubi. Paano ka naging ganito kabata, mayaman at gwapo? Ako. Noong dati, dinukot ako ng mga kaaway. Mayaman ang nanay ko. Matagal na kitang hinahanap. Pero ang pangit ko na ngayon. Wala akong diploma o magandang trabaho. Siguro nadismaya ka. Hindi. Kahit ano pa itsura mo, ikaw lang ang babae na gusto kong pakasalan sa buhay na to. Bukas ng umaga, alas 10, sa graduation hall ng River City University. Hihintayin kita. Oh, dapat nandyan ka ha? Ma, Macy, Fiona, Peyton, nahanap ko si Aurora. Preston, ikakasal na ako? Ang saya. Sa wakas, ang pamilya Holmes may makukuhang manugang. Bukas, pupunta ako para magbigay ng pagbati. Gusto ko rin sumama. Excited na akong makilala ang magiging hipag ko. Aurora, bukas, gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Bukas, mawawala na ang peklat sa mukha ko. Maghahanda ako ng bonggang itsura para sa second chance ko. Sophie, Aurora, bakit hindi ka nagstay sa snack bar? At nagpe-prepare ng birthday cake ko? Bakit ka nandito? sino nag-appoint sa'yo na boss? Pakialaman mo buhay mo. Ikaw. Ang kapal ng mukha mo para insultuhin ako. Huwag mong isipin na hindi ko gagantihan. Ikaw. Ang lakas ng loob mo, pangit na nilalang. Nasampal mo ako, sasabihin ko kay Justin. Justin. Promo ito, buy one get one free. Ikaw. Aurora, anong ginagawa mo? Justin. Sinampal ako ni Aurora. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Sophie. Kung hindi, Aurora, paano mo nagawang sakta ng tao? Parang mabilis gumaling ang paa mo ah. mali ang manakit ng tao. Humingi ka ng tawad kay Sophie ngayon. Kung hindi, hindi na kita kakausapin. Hindi ko pa pwedeng sabihin yon kay Justin ngayon. Sorry. Masyado kitang pinagbigyan. Susubukan kong mas malakas pa sa susunod. Ikaw. Aurora, Sorry, Bez. Kakatapos ko lang ng makeover ng isang super yaman at gandang ate, kaya dali-dali akong pumunta dito. Sinong cute ang nag-book sa akin? Sino gustong mas gumanda pa? Ako. Astig ka? Pero, babae lang ang tinatanggap kong kliyente. Ako ang nag-book para kay Sophie. Bukas ang pinaka-importanting araw ng buhay ko. Makakasama ko na ang mahal ko at magpapakasal na kami. Team, kailangan kong ma-design mo ang perfect na look para sa akin. Ay, ang saya. Game ako. Ako na ang bahala. Ay, teka. First come, first served. Sino ang pwedeng magsabi sa kanya tungkol sa training natin sa bahay? Si Tim ang pinakamagaling na stylist sa River City. Mga kliyente niya puro, taong may pangalan. Ang dahilan lang kaya ko na-book si Tim ay dahil kay Justin. Nakakuha siya ng 50 million na puhunan mula sa Preston Group para sa sponsored na top graduate nila. At ikaw, isang pangit na tindera sa kalsada. Mula sa kung anong snack street. Akala mo karapat-dapat ka? Pinili mismo si Hayes ng Preston Group, kaya tiyak na wala siyang limit sa kinabukasan. Kaya nga, may espesyal siyang treatment. Ikaw naman, yung amoy mo na pang mababang klase nakakadiri, nilalason mo ang hangin dito sa shop. Please, lumayas ka na dito. Top graduate ng Preston Group. Lumayas ka! Diyos ko, ikaw yata yung
VIP guest na sinabi mismo ni boss, si Mr. David Preston, na dapat kong alagaan. Bakit hindi mo na lang siya tawagan at itanong? Hindi ko kayang gawin yan. Team, bilisan mo at ipalabas si Aurora. Ang pangit na to, dito. Kung ang kamay mo gagamitin pang style ng ganitong kapangit na babaeng tulad ni Aurora, masisira ang pangalan mo. Aurora, umalis ka na dito ngayon. Huwag mo nang ipahiya sarili mo. Aurora, kilalanin mo naman ang lugar mo. Umalis ka na lang. Itong 3 tanga na to, gusto yata akong patayin? Miss Preston, paano niyo gustong ayusin to? Ayoko nang may basura sa harapan ko. Naintindihan ko po. Security, paalisin si Justin, Sharon at Sophie. Sa lugar na to. Aurora, nasiraan ka na ba ng ulo? Paano mong nagawang utusan si Tim na paalisin kami? Ngayong araw, tuturuan kita ng leksyon. Bakit nakatayo pa kayong lahat dyan? Miss Aurora, simula ngayon, ikaw ang pinakapinapahalagahan kong bisita, sobrang karangalan, na maglingkod sa iyo. Kukunin ko na lang ito. Bukas ng umaga, alas 7. Ipapadala ko sa iyo ang address. Mag-ingat ka, Miss Aurora. Grabe. Ang ganda niya, sobra. Justin, kung makikita mo ako ngayon, ano kaya ang reaksyon mo? Miss Preston, sa 20 taon kong trabaho, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Walang kapares. Pagpasok mo pa lang, lahat ng tao sa auditorium mapapansin ka agad ang ganda mo. Salamat. Kaya mo yan, Miss Preston. Dapat mo pabawiin ang taong yon. Justin, nandito ako. Tandaan mo, dapat mong sundin ang schedule. Gaya ng sinabi ko. Huwag kang mag-alala, Miss Preston. Ayos na ang lahat. Tingnan mo, nandito na ang mga estudyante. Sophie, ang ganda-ganda mo ngayon. Narinig ko si Justin special na naghanda ng 3 palapag na birthday cake para sa'yo. Inggit ako. Salamat. Mamaya, kailangan ninyo ni Sophie ibigay ang mga best wishes ninyo sa amin. Huwag kang mag-alala, Justin. Maligayang pagdating sa Student Council President na nakatanggap ng 50 milyong panimulang pondo mula sa Preston Group. Justin, pakiakyat sa entablado para sa commencement speech at ibahagi ang sikreto ng tagumpay niya. Galing ako sa isang mahirap at maliit na baryo. Ang mga naabot ko ngayon ay dahil sa sarili kong pagsusumikap. At lalo na sa isang mabait at masipag na babaeng naging kasama at sumuporta sa akin. Ang pagtanggap ng 50 milyong startup investment mula sa Preston Group ay simula pa lang ng paglalakbay ko. Naniniwala ako na sa hinaharap tatayo ako sa mas malaking entablado. Narinig ko, galing din daw sa parehong baryo ang babaeng yun katulad ni President Hayes. Para makapag-aral si Justin ng grad school, iniwan ng babaeng ito ang stable na trabaho sa probinsya at nagtrabaho para mapag-aral siya. Grabe, ang bait ng babaeng yun. Bakit wala akong makitang ganyan? Huwag mong sabihing hindi mo pa alam kung sino ang girlfriend ni Justin. Sino? Siya nga. Bakit nandito ang mukhang hindi naman kaaya-aya na yon? Ngayon, sa espesyal na sandaling ito, gusto kong tanungin ang babae ko kung handa siyang tumayo sa tuktok kasama ko at tumingin pababa sa mundo. Ang romantic naman, ang pogi ni Justin. Inggit ako sa girlfriend ni Justin. Na-touch ako, parang iiyak ako. Babe, pakasalan mo ako. Buong buhay kong ibibigay ang lahat para sa'yo at poprotektahan kita. Nagbago ka ng itsura, napansin ko. Mukhang okay ka naman ngayon. Sayang nga lang. Pangit ka pa rin, pangit ka pa rin. Akala mo ba kayang tapatan si Sophie? Ngayon, Justin nagpa-order ng cake para kay Sophie, 3 palapag. Narinig ko si Aurora mismo ang gumawa. Aurora? Anong ginagawa ni Aurora dito? Si Aurora tagahanga ko lang yan.
So, bakit kung nandito siya? Pagkatapos ng graduation ngayon, ako na ang magmamana sa Preston Group. May $50 million na pangumpisa. Ako na ang hari dito. Ang isang pangit gaya ni Aurora, hindi karapat-dapat kahit sumunod sa akin. Walang kalaban-laban. Bakit si Sophie? Si Justin, ang girlfriend dapat si Aurora, di ba? Ay, naalala ko na. Narinig ko na yon. May sariling pwesto siya tapat ng campus. Si Cake Beauty na nagbebenta ng cupcakes. Ba't ka nagulat? Si Sophie yun, campus Belnan. Si Cake Beauty, pangit lang naman. Kahit sinong tanga, alam kung sino ang pipiliin. Sophie, pakakasalan mo ba ako? Ibabahagi ko sa'yo ang imperyo kong pinaghirapan. Hoy, pangit. Nakikita mo yan? Mahal ni Justin si Sophie. Ikaw, katawa-tawa ka lang. Nakakatawa ka. Sa relasyon, yung hindi mahal iyan ang katawa-tawa. Ikaw, palaging, nasa gitna ni Justin at Sophie. Ikaw, katawa-tawa ka lang. Sophie, sagutin mo. Sabay nating hatiin ang cake na to. Bilang simbolo ng pagmamahalan at tagumpay natin, anong sagot mo? Justin, sige, game ako. Pangit. Nakikita mo ba? Si Justin at Sophie, bagay na bagay silang dalawa. Lahat ng tao, suportado sila. Kung ako ikaw, aalis na sana ako ngayon. Ang pananatili rito, para ka lang tanga sa harap ng lahat. Nakakahiya. Ang totoong palabas, magsisimula na. Makikita natin kung sino ang tunay na tanga dito. Ugo, anong ibig mong sabihin diyan? Birthday cake to Sophie. Sophie, ayos ka lang ba? Justin, ako. Ang hiya ko talaga. Aurora, sinadya mo talaga to. Isang cute na bata at ang aso niya. Simula pa lang to. Justin, yung yaman at karangyaan na ipinangako mo sa kanya, hindi mo na kayang ibigay. Ugo, ikaw. Hello sa lahat, pasensya na. Gusto kong mang-abala saglit sa makabagbag damdaming proposal na to para ipalabas ang totoong kulay ng basura na to. Grabe. Umakyat sa entablado si Cake Beauty. Mukhang magiging mas exciting na ang pangyayari. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil sa peklat sa mukha niya, maganda naman talaga siya. Mas mataas siya ng ilang level kay Sophie. Pero si Aurora, kakaiba pa rin. At kung mag-ingay siya sa entablado ngayon, lalo lang siyang mapapahiya. Ugo. Dahil hindi mo ako makuha, gusto mong pabagsakin ako sa harap ng lahat, di ba? Managinip ka na lang. Huwag ninyong paniwalaan ang mga pinagsasabi niya, guys. Halos di ko nga siya kilala. At wala akong alam kung bakit ang sama ng ugali niya kay Sophie at sa akin. Feeling ko kasi, sobrang pangit niya, kaya nabaliw na utak niya. Hindi niya matanggap na may ibang masaya. Justin, so ganyan ang laro mo, ha? Ako ang River City University Student Government President at ang Outstanding Graduate Representative. Sino sa tingin niyo ang paniniwalaan ng mga tao? Pinapaniwalaan ko si President Hayes. Ako rin. Pasensya na, miss. Si Justin ang ipinagmamalaki ng school namin. Ang malisyosong paninira mo sa kanya dito. Hindi lang personal na attack, kundi kalaban mo lahat ng River City University. Kailangan mong mag-sorry kay Justin ngayon din. Mag-sorry ka. Aurora, kung luluhod ka ngayon at magsusorry kay Sophie at sa akin, dahil sa dati nating relasyon, baka mapatawad pa kita. Kung hindi, tulad ng nakikita mo, hindi ka makakaalis sa auditorium na to ngayon. Talagang grabe ang kakapalan mo. Hindi ko ma-imagine. Kung ganun, kung ano mang mangyari pagkatapos nito, ipapakita ko sa lahat ng malinaw. Pwede ba tayong magmadali? Mr. Holmes, may aksidente sa unahan. Total na harang na. Ipinapakita ng navigation na 2 oras pa bago makarating. Anak. Ma, una na ako. Aurora, hintayin mo ako. Justin, si Aurora Preston na hindi kagandahan, nagtiis 5 taon magtinda sa kalsada para lang mapag-aral ka, tahimik na sinusakripisyo sarili niya.
Pag nalaman niyang pinike mo lang ang pilay para sa graduation bukas at balak mo siyang alukin ng singsing, baka may gawin siyang matindi? Hindi lang panggastos ko, siya pa ang nagbayad ng tuition ko. Pati yung mga designer na makeup at bag na binili ko para sa'yo. Pera lahat ni Aurora yon. Paano kung gusto niyang gumanti? Relax lang, mahal na mahal ako ng hindi kagandahan na yon. Kahit malaman niyang puro kasinungalingan ang kasunduan kung pakasalan siya, pagkatapos ng graduation, siguradong kukumbinsihin niya lang sarili niyang patawarin ako. Tapos gagamitin ko lang ng konting bola para siya pa ang mag-alaga sa mga anak natin. Kukunin natin yung 50 milyon na puhunan mula sa Preston Group para makapag-focus na tayo sa career natin. Di ba napakaganda ng plano? Grabe ka, ang sama mo talaga. Halika dito, baby doll. Di na ako makapaghintay. Justin, hindi mo iisipin yung ospital na napilayan ka kahapon, pag-aari pala ng mga Preston. Isang salita ko lang, makukuha ko kaagad ang security footage. Susunod na clip, 30 segundo lang. Kung panoorin mo man o hindi, wala namang epekto. 30 segundo? Ibig sabihin ba nito? Hahaha, mahina pala si President Hayes. Sophie. Justin, 30 segundo lang talaga. Kasama na ang pag-alis ng belt. Hindi pa umabot ng 30 segundo. Tama na. Pangit ka. Ang kapal ng mukha mong sirain ang buhay ko. Justin, ayos ka lang ba? Pagkatapos ng suntok na to, hindi na talaga aabot ng 30 segundo. Nakakaawa talaga si Cake Girl. Grabe ang kayod niya sa pwesto niya. Tapos lahat ng pera niya, ninakaw lang ng hayop na yun, si Justin. Grabe talaga si Justin. Nakakahiyang ang kilala ko siya. Oo nga eh. Bumaba ka dito, gago ka. Aurora, ikaw ang gumagawa ng gulo dito. Hindi dahil. Sobrang mahal mo si Justin. Alam mo naman na ang Preston Group nag-invest sa startup ni Justin ng 50 milyon na pondo. Gusto mo yung pera? Ayaw kang bigyan ni Justin, kaya sinisira mo siya. Tama, nung pinondohan mo yung pag-aaral ko dati, hindi dahil mahal mo ako. Nakikita mo lang potential ko. Nung narinig mong ang Preston Group mag-i-invest sa akin, biglang naghanap ka ng pera. Nung di agad ako pumayag, nagsimula kang siraan ako. Oh, eto, 000. Sapat na yan sa mga mumunting cake mo sa loob ng 1 taon. Kuninin mo na at umalis ka na dito. Naawa pa nga ako sa kanya dati, pero ngayon na narinig ko to, parang ahas pala siya. $20,000? Kahit kaunting bahagi lang yan ng lahat ng ginastos ko sa'yo sa lahat ng taon na to. Tingnan natin kung sino talagang mawawasak ngayon. Tingnan nyo mabuti, lahat kayo. Sa itsura niyang ganyan. Paano ko ba siya magugustuhan? Naawa lang ako sa kanya, kaya tinrato ko siya na parang nakakabatang kapatid. Siya lang talaga ang may gusto. Ngayon, siya pa ang sumasaksak sa akin sa likod. Aurora, sa itsura mong ganyan, baka matakot pa ang tao sa'yo sa gabi. Anong lalaki ang gugustuhin ka? Meron ba sa inyo? Hindi ko pa talaga siya natitigan dati. Nakakadiri pala. Pag tinitingnan ko siya at nare-realize ko, bumili ako ng cakes niya, parang gusto kong sumuka. Hindi na ako bibili sa kanya kahit kailan. Maging totoo tayo. Kahit mamatay lahat ng babae sa mundo, hindi ko pa siya gustuhin. Gusto mong sirain ang pangalan ko? Ngayon, sisiguraduhin kong maging outcast ka na kinamumuhian ng lahat. Bumaba ka dito, pangit. Gusto ko siya? Sino siya? Ang hot niya, grabe. Tinawag niya lang si Cake Queen. Pasensya ka na, Aurora. Late ako. Hindi late. Hindi mo naman tinraidor ang usapan. Tama ba ang nakikita ko? Mas hot pa tong lalaking to kaysa kay Justin. Para siyang Diyos, literal. Talagang pinoprotektahan niya si Aurora. Justin, kahit na isa kang gago, gusto ko talagang sapakin ka. Pero kailangan ko pa rin magpasalamat. Salamat kasi bulag ka. Yung babaeng kagaya ni Aurora, hindi mo man lang pinahalagahan. Dahil dun, nagkaroon ako ng chance na mag-propose sa kanya ngayon. Mag-propose? Hindi nakakatawa tong joke na to. Ang hot niya, grabe. Sandali lang. Sinabi niya lang na gusto niya mag-propose dito sa pangit. Aurora, pakakasalan mo ba ako? Handa akong ibigay ang kayamanan ng pamilya Holmes na $10 billion bilang regalo.
para maging ikaw ang pinakamaligaya na bride sa mundo. Si Ethan, nagpo-propose talaga sa akin. Justin, bakit ang pangit na nilalang na ito ang magiging pinakamaligaya na bride? Di ba sabi mo ako yung magiging pinakamaligaya na bride ngayon? 10 bilyong dolyar? Aurora, saan mo nahanap tong aktor na to? Ang kapal ng mukha niyang magsinungaling ng ganyan. Oy, bro, magkano binabayad niya sa'yo? Dodoblehin ko pa. Umalis ka na. At hindi kita sisihin. Tama nga, nagpakita pa sa peking designer na damit para magpanggap na hot president. Aurora, ang arte mo talaga. Para lang hindi mapahiya sa harap makabawi kay Justin, naglustay ka ng malaking halaga. May itsura at galing niyang mag-acting, siguradong mahal yan. Alam ko na, hindi bulag tong hottie na to. Paano siya magpo-propose dito? Sa pangit na to? Sobra na tong palabas. Pangit siya, pero hindi siya tumitigil mangarap ng malaki. Nag-aral ako ng psychology. Typical to na kaso ng insecurity na nagdulot ng sira sa pag-iisip. Aurora, sinira mo yung proposal na inihanda ko para kay Sophie. Luhod ka ngayon at humingi ng tawad sa amin ni Sophie. Mabait ako ngayon, kaya baka palampasin ko na yan. Kung hindi, ipapahubad kita ng damit at ipaparada ka ng hubad sa harap ng lahat. Isa ka lang halaman. Ang kapal ng mukha mo, sinaktan mo ako. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ang sakit, bitawan mo ako. Bitawan mo si Justin. Paano mo nagawang apihin si Aurora? Papatayin kita. Magkakaklase tayo dito. Si Justin ang presidente ng Student Council. Maraming beses na siyang tumulong sa ating lahat noon. Manonood ka lang ba? Inaapi si Justin. Ito ang teritoryo natin sa River City University. Nagawang niyang saktan si Hayes. Dapat nating bigyan ng leksyon ng batang to. Mga tol, atakihin natin siya. Huwag mo siyang hawakan. Aurora, hayop ka. Tapos ka na. Tulungan niyo si Ethan. Saktan niyo siya. Bugbugin niyo hanggang mamatay. Sino mang maglakas loob na hawakan ang anak ko? Anak, ayos ka lang ba? Bunso. Ma, Macy, Fiona, Peyton, ayos lang ako. Yung ginawa mo sa anak ko, mamaya tayo mag-uusap ng tapat? Aurora, bilang kinatawan ng Holmes family ng River City, nag-aalok ako ng 30% ng shares bilang handog sa kasal. Sana'y pumayag kang maging asawa ng anak ko. Diyos ko, ang Holmes family ng River City, yung multi-bilyong pamilya na sobrang yaman, nagbibigay ng 30% ng shares para sa isang alok sa kasal. Ang pamilya Holmes ng River City. Ang pamilya Holmes na nagsimula sa alahas at halos sila na ang kumokontrol sa buong pamilihan sa Hilaga. Tama ba ang narinig ko? Ang laki ng eksenang ito, so totoo nga, ang pamilya Holmes ng River City ito. Yung maliit na pulubi na yan, kasapi pala ng pamilya Holmes ng River City. At ang nanay niya, nag-aalok sa akin ng proposal, 30% ng ownership sa pamilya Holmes. Aurora, sa tingin mo kulang pa? Hindi yon. Aurora? Pinili ko tong Imperial Green na jade pendant para sa'yo. 100 milyon ang halaga nito. Sana magustuhan mo. Aurora, nagbukas ako ng trust fund para sa'yo. 200 milyon ang halaga. Aurora, hindi ako kasing yaman nila Macy at Fiona. May 30 milyon dito. Gawin mo na lang pambayad sa mga gusto mo. Ito. Grabe, parang nananaginip ako. Bakit ang pangit na babaeng yan sobrang swerte? Ano bang kulang sa akin kumpara sa kanya? Hindi, panaginip lang to. Aurora, papakasalan mo ba ako? Aurora, pakiusap sumagot ka ng oo para sa anak ko. Akala ko si Chairman Justin malaki ang pangalan, pero hindi ko inakala na mapapahiya siya agad. Wala na siyang kwenta ngayon. Ang mga mayamang pamilya, kakaiba ang trip. Doon sila sa mga hindi maganda ang itsura. Ako. Lahat ba kayo nabaliw na o talagang bulag kayo? Hindi niyo ba nakikita kung gaano siya kapangit? Sa itsura niya, hindi ba kayo nandidiri? Kung iniisip niyo, na kulang pa yung mga pictures sa malaking screen, magdadagdag pa ako ng mas marami. Ikaw, batang makulit.
Ang kapal ng mukha mong mangbuli sa manugang ng pamilya Holmes. Justin, sinaktan nila ako. Talagang pinagtulungan nila ako. Sobra na kayo. Bakit mo nagawa to? Huwag kang magmataas. Pamilya Holmes daw, Aurora, todo gasta ka talaga, laki ng nilustas mo. Mag-hire ka ng pogi para kunwari tagapagmana ng Holmes, sige, pero pati mga babae, pinahiri mo pa? Ni hindi sasapat ang kinita mo sa isang taong pagbebenta sa kalsada para dito. Malamang nag-loan ka pa sa mga loan shark para lang ilabas ang sama ng loob mo at inis kay Sophie at sa akin. Talagang nawawala ka na sa sarili mo. Justin, dati bulag ako. Paano ko ba napaniwalaang ganitong katangan na lalaki na sinira ang buhay ko? Nagbabluff ka pa rin, kaya tatawagin ko na kayo ngayon, kayong mga scammer. At ngayong araw, sisiguraduhin kong lahat kayo ay babayaran ang ginawa ninyo. Sophie? Di ba may best friend kang nagsa-sideline bilang intern sa Holmes Group? Oo, pero siya. Sorry, Sophie. Kinailangan kong mag-overtime sa opisina, kaya late ako. Leah, sakto ka. Intern ka sa Holmes Group. Siguradong nakita mo na ang chairman ng Holmes Group. Halika dito, sabihin mo sa lahat. Napeke sila. Si Aurora yon. Puro bayad lang tong mga to. Sophie, kakastart ko lang ng internship sa Holmes Group. Hindi ko pa na-meet ang chairman. Ano? Pero, yung director ko, nandyan ngayon sa River City University para sa campus recruiting. Tatawagan ko siya ngayon para ipa-confirm yung totoong mga yon. Hello, Director Steven. Si Leah too. Pagdating ng boss ni Leah dito, magbabayad kayo sa lahat ng ginawa ninyo. Lahat ng ginawa nyo. Sa akin, ibabalik ko sa inyo ng doble. Sino bang may lakas ng loob na magpanggap bilang si Ginoong Madeline? Director Steven, sakto ang dating mo. Itong mga tao dito, kunwari sila si Ginoong Madeline at Binatang Madeline. Director Steven, sikat na kumpanya ang Holmes Group dito sa River City. Hindi natin pwedeng hayaan na itong mga kung sino-sino lang ang sumira sa pangalan ng grupo. Director Steven, ako po ay isang outstanding graduate student mula sa River City University. Justin po. Ang halaga ng corporate image katumbas ng ginto. Kapag nasira ang corporate image, magdudulot ito sa kumpanya ng hindi matutumbas ang pagkalugi. Iminumungkahi ko na unang-una turuan nyo ng leksyon ng mga ito, tapos tumawag ng pulis para ipaaresto silang lahat. Pagkatapos, magsampa ng kaso sa korte para obligahin silang magbayad para sa mga pagkalugi ng Holmes Group. Iba talaga tong batang to. Grabe kung makapanghusga. Walang awa. Si Justin sinisisi palalo sila. Malaking gulo kina Aurora at sa grupo nila. Alam ko na peke talaga yung tungkol sa Holmes Group na yan. Sa klase ni Aurora, paano siya pipiliin ng mayamang pamilya? Ayos lang to. Sobra nilang pinilit. Ngayon, malalagay sila. Sagot mo yan sa panggap. Gusto kong makita mismo kung sino ang nagpapanggap bilang Ginoong Madeline natin. Siya. Ito. Director Steven, anong meron? Kakapasok ko lang sa Holmes Group, wala pang 6 na buwan. Dati sa pinagtatrabahuhan ko, sa isang general staff meeting, nakita ko si Ginoong Madeline mula sa malayo. Masyado akong malayo nung time na yon, kaya hindi ko masyado nakita. Pero kung ikukumpara dito sa babae na to, talagang magkamukha sila. Director Stephen, magsalita ka naman. Vice President Liu, nandito ba si Ginoong Madeline sa River City nitong mga araw? Pumunta sa abroad si Ginoong Madeline para ignan ang isang proyekto ilang araw lang nakalipas. Wala pang natatanggap na balita ang kumpanya na bumalik na si Ginoong Madeline. Director Steven, may kailangan ka ba kay Ginoong Madeline? Kung sa posisyon mo lang, diretso kang magre-report kay Ginoong Madeline. Labag yan sa protocol. Bakit na yan? Mali ang pagkakaintindi mo. Kinukumusta ko lang naman ang schedule ni Ginoong Madeline. Grabe, muntik na akong matakot kanina. Ang totoo, nasa abroad pa si Ginoong Madeline para mag-inspeksyon ng proyekto. Pero aaminin ko, kamukha mo talaga si Ginoong Madeline. May pagkakahawi talaga. Craig, itong mga kupal na to nagkunwaring si Mr. Madeline kanina. Para guluhin ang bestie ko. Kailangan mo akong tulungan makaganti sa kanila. Silang, kayong mga gago, lumuhod kayo ngayon. Magbigay kayo ng 3 malalalim na saludo at humingi ng sorry sa bestie ni Leah. Baka magpatawad ako. Kung ayaw nyo, isasampa ko sa inyo ang kaso ng panloloko at ipapakulong ko kayo. Hindi ka ba magtatanong kung bakit namin siya sinaktan? Hoy, bulok na kaluluwa. Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. Mukhang kailangan kong ipakita sa inyo kung sino ang boss para malaman nyo kung sino ang niloloko nyo. Gusto ko rin gumanti. Hello, Vice President Dayan. Ano pong utos nyo? Kakatanggap ko lang ng balita. May biglaang bagay si Mr. Madeline. At bumalik na siya sa bansa. Bumalik na siya? Ang narinig ko lang. Bumalik si Mr. Madeline para makita ang manugang niya. Basta, tumawag ako para paalalahanan ka. Pinapahalagahan ng grupo ang campus recruitment na to ng sobra.
Kailangan mong piliin ang pinakamagaling na talento. Si Mr. Madeline mismo ang magbabantay dito. Mas mabuting wag mong palpakarin. To para sa akin. Naintindihan? Vice President Diane, pakisuyo naman na ipakiusap ako kay Mr. Madeline. Hello, Vice President Diane? Makinig ka, honey. Sinayang mo yung oras ko na dapat para kay Mr. Madeline. Walang makakaligtas sa'yo ngayong araw na to. Young Mr. Madeline, naintindihan. Gagawin ko agad. Craig, ang kapal ng mukha mo. Tanggalin si Craig agad. I-blacklist siya sa buong industry. Itong bata na to, tinatawag si Vice President Diane sa pangalan niya. May connection ba talaga siya sa Holmes Group? Hahaha, sobra nakakatawa to. Ang laki mo magyabang. Gusto mo patanggalin si Director Steven? Si Director Steven ay middle management sa Holmes Group. Mahigit 1 milyon ang kinikita niya sa isang taon. Ikaw lang ay tao na palaging nanloloko ng ibang tao. Isang pangatlong klaseng aktor. Ang dali mo magsalita. Tama nga, Director Steven. Sobrang seryoso ng mga tao dito sa papel nila. Bilisan mo at gisingin mo sila sa katotohanan. Ngayong araw, ako. Sino na naman to? Ito? Hindi to posible. Ito. Leia, anong meron? Bilisan mo at ipataas ang mga kamay ni Director Stephen. Ang daming naghihintay sa palabas. Tapos na. Wala na talaga. Ang hirap ng pinagdaanan ko para makapasok sa top 100 na kumpanya, ang Holmes Group. Ngayon, sira na lahat. Leia. Mr. Madeline, nagkamali po ako. Hindi ko nakita ang totoo. Tanga ako. Hindi lang kita nirespeto dahil nakinig ako sa walang kwentang tao na yon. Patawad po, Mr. Madeline. Sorry po, Mr. Madeline. Hindi mo na kailangan mag-sorry. Sa Holmes Group, wala kang lugar, lalo't hindi mo alam ang tama't mali, at kulang ka sa moralidad. Ngayong araw, ganito mo ako tratuhin, masama na yan. Pero kung ganito ka rin sa ordinaryong tao, mas grabe pa siguro ang ginagawa mo. Mr. Madeline, may pamilya akong kailangan alagaan. Maawa ka naman po. Tapos na. Wala na lahat. Director Steven, ikaw. Kasalanan mo lahat to, bata ka. Pumunta lang ako dito para sa campus recruitment. Bakit mo pa kailangang tawagan ako? Dahil sa'yo, nasira ang karir ko. Papatayin na kita ngayon. Baliw ka ba? Bakit mo ko hahampasin? Babae ako. Bata ka, wala ka ring kwenta. Ah, ang sakit sobra. Isasama kita sa pagbagsak ko. Paano mo nagawang saktan ang girlfriend ko? Aurora, tingnan mo sila. Hindi ba parang away ng aso yon? Hindi ba unfair yun sa mga aso? Tama si Aurora, walang duda. Ikaw, batang pasaway, hintayin mo lang. Dahil ginagawa mong miserable ang buhay ko, hindi kita palalampasin. Baliw. Talagang baliw ka. Buti nga sa'yo at tinamaan kang bala. Justin, ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Justin, bakit mo kay Sophie nilalabas ang galit mo? Lahat ng to ay gawa ni Aurora. Wala namang kinalaman si Sophie. Sophie, sorry. Hindi ko sinasadya. Ako. Justin, hindi kita sinisisi. Aurora. Ikaw batang pasaway, talagang kailangan mo pa akong sirain para lang sumaya, hindi ba? Ngayon, gagawin ko ang lahat para makaganti sa'yo. Dati, gusto ko munang makatapos ang anak ko sa pag-propose kay Aurora bago kita harapin. Mukhang kailangan kong ipagmadali yon. Aurora, paano mo gusto si Mama magparusa sa kanila para makaganti para sa'yo? Sabihin mo kay Mama. Madam. Nasa akin ka na, anak. Sabihin mo kay Mama. Aurora, hawak na kita. Ipaglalaban ka ng mga ate mo
At parurusahan ang mag-asawang to. Kasama rin ako? Ang sarap ng pakiramdam na pinoprotektahan ka ng pamilya, ang init sa puso, parang nung kasama natin si Papa. At ng 3 kong kuya. Sa River City University Auditorium tayo. Tara na. Ma'am, mga ate, Iton, akin ang mag-asawang to. Aurora, huwag kang padalos-dalos. 5 taon na tayong magkasama. Kailangan patas ka naman. Justin, bakit ka natatakot? Tatanggalin ko ang maskara niya sa harap niyo ngayon. Hayaan nating makita ng pamilya Holmes kung anong klaseng pangit na tao siya talaga. Hindi ako naniniwala na ang pamilya Holmes, pag nakita nila ang tunay niyang mukha, tutulungan pa rin siya ng ganito. Tigilan nyo kakalaglag. Kahit ano pa ang nasa likod ng maskara ni Aurora o anuman itsura niya. Siya lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Baliw ka ba? Batang pulubi. Ikaw ang mahal ko na ipinagpalit ko sa lahat ng swerte ko sa buhay. Presidente Holmes, huwag kayong magalit. Diretsahan lang talaga si Sophie at Prangka. Habaan nyo ang pasensya at ituring nyo lang kami na parang taghiyawat sa puwet nyo. Tagapagligtas, paakyat ka na. O siya, pamilya Holmes. Ang pamilya Holmes ay taghiyawat sa puwet ko. Darating na ang tagapagligtas ko. Saglit lang. Wala na ang pamilya Holmes. Justin, sino ang tinutukoy mong tagapagligtas? Mentor ko, syempre. Ang lakas niya sa Preston Group, may importanteng posisyon siya at siya ang general manager ng branch ng River City, Henry. Sige no, Henry. Ang Preston Group, isa yon sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Alam kong magaling si Justin, pero hindi ko inakala na personal siyang napili ni Ginoong Henry ng River City Branch at ginawa pang alaga. Sobrang swerte. Talaga ni Justin. Makatanggap lang ng 50 milyong pisong puhunan mula sa Preston Group, kahit sino maiinggit. Pero kung mismong si Ginoong Henry ang kakilala mo, walang limit ang kinabukasan mo. Dapat hanapan natin ng paraan na mapalapit tayo sa kanya. Kung sakali na makasakay din tayo sa Preston family, siguradong uunlad din tayo. Tama yan. Huwag kang matakot, Aurora. Nandito ako para sa'yo. Kahit ipusta ko pa ang buong pamilya Holmes, ipagtatanggol kita. Ipagtatanggol mo siya? Holmes, naapakan ba ang ulo mo ng pinto? Ang pamilya ninyong Holmes mayaman lang dito sa River City. Hindi nga kayo ang pinakamayaman dito. Ang Preston Group pero, ang pinakamayamang kumpanya sa buong bansa, sila ang hari dito. Lahat ng pag-aari ng Holmes family, di man lang tatagal kung sampalin lang ng Preston Group. Paano mo ipagtatanggol ang ganitong pangit na babaeng to? Sagot? Aurora, kita mo? Yan ang estado ng buhay na pinagpaguran mo. Kung ikukumpara sa background ni Justin, wala yan. Dapat kayong dalawa ng bago mong kasintahan at pamilya nila ay lumuhod at humingi ng tawad kay Justin at sa akin. Baka sakaling patawarin ko pa si Justin. Aurora, huwag kang pabigla-bigla. Ang pamilya Preston ay hindi kayang kalabanin ng Holmes family. Ethan, may tiwala ka ba sa akin? Oo naman. Kalimutan mo na sila. Kahit pa mismong boss ng Preston Group sa River City ang personal na humarap dito, kung sapakin ko siya, sapakin ko siya. Aurora, wag. Pangit ka? Ang kapal mo pang manakit sa akin? Hindi mo pwedeng insultuhin ako. Ang pag-iinsulto? Sa pamilya ko, mas masama pa. Ang init ng ugali ng manugang na to. Talagang naaalala ko ang sarili ko nung bata pa ako. Justin, itong pangit na to, inaapi ako na naman. Aurora, ngayon, turuan kita ng leksyon. Wala kang lakas ng loob. Andito si Ginoong Henry ng Preston Group. Ginoong Henry, dumating na kayo. Kamusta po, Ginoong Henry? Ito ang girlfriend ko. Fiancé ko siya. Tama, fiancé ko. Sophie, hindi masama. Sakto lang, bagay na bagay. Pero Justin, yung mukha ng fiancé mo, parang may mali. Ginoong Henry, yung cutie na yon ang may gawa. Ginoong Henry, dati type ng creep na, to ako. Nung nalaman niyang pakakasalan ko na si Sophie, dumating siya para magwala at manakit sa amin. Hindi lang yon, nakipag-alyansa pa siya sa Holmes family. Paulit-ulit niyang sinasabi na kahit ang regional head ng Preston Group sa River City magpakita, babakbakan pa rin daw niya kahit sino ang gusto niya. Sobra namang walang modo. Nagwawala pa mismo sa harap ko. Ang Preston Group dito sa River City, kumakatawan sa pangalan ng pamilya Preston. Hindi ko hahayaang magwala siya at dungisan tayo. May tao bang sampalin niyo siya ng malakas para sa akin? Ginoong Henry, huwag niyo nang paabalahin mga tauhan niyo. Ako na ang magtataas ng kamay.
Ginoong Henry, kayo po ang pinuno ng Preston Group dito sa River City, pero hindi pwedeng magtaas ng kamay nang hindi alam ang totoong nangyari. Eksakto. Malinaw naman na itong mag-asawa ang unang nang-harass sa hipag ko, kaya nagtaas siya ng kamay laban sa kanila. Lahat ng tao dito. Pwedeng magpatotoo diyan. Oo, lahat pwedeng magpatotoo. Mr. Henry, Mr. Madeline. Tinuturuan niyo ba ako? Karapat-dapat ba ang Holmes family? Mr. Henry, nagkamali ka ng intindi. Naglalabas lang ako ng totoong nangyari. Totoong nangyari. Mas mabuti sigurong makinig ka. Itong pangit na halimaw at ang Holmes family nyo may mabigat na kasalanan. Una, pabaya siyang magsalita. Nagbitiw pa ng insulto sa Preston Group. Karapat-dapat lang siyang sampalin. Pangalawa, nagtaas siya ng kamay laban sa fiancé ni Mr. Hayes. Si Hayes ay isa sa mga top talent na personal na pinili ng chairman ng Preston Group. Kitang-kita naman kung gaano siya kahalaga. Deserve din niyang sampalin. Pangatlo, Ang River City University wala lang. Isang pangkaraniwang target school. Kahit si Justin maganda ang grades, yun lang iyon. Never mo bang naisip kung bakit si Mr. Charles ang pumili mismo sa kanya? Tama. Si Mr. Charles ay tipong tao na may kapangyarihang magpabago ng sitwasyon at manguna. Paano niya mapapansin si Justin? Si Aurora lang talaga ang matalino. Lahat tayo hindi napansin ang koneksyon na ito. Si Justin, isang graduate student mula sa low-tier na universidad, kahit magtrabaho sa kumpanya natin, medyo mas mataas lang ang base salary niya kumpara sa iba. Paano siya makakakuha? NG 50 million startup investment? Aurora, pangit kang halimaw. Hindi ka lang bitter dahil hindi mo akong makuha, kaya di mo matanggap ang tagumpay ko. Hindi ka lang pangit, madilim at masama pa ang puso mo. Tama. Kadilim-dilim talaga ang puso niya. Madilim? Ang gusto ko lang sabihin, lahat ng meron si Justin ngayon dahil binigay ng tatay ko para sa akin. Malapit na siyang mawalan ng lahat. Tatay mo? Hindi ba ang tatay mo yung parang probinsyanong madaling mamatay? Baka 6 na talampakan na ang damo sa libingan niya. Ugo, siguro natakot ka sobra nang makita mo si Mr. Henry. Nagkaka-hallucination ka ba? Iniisip mo bang naging multo ng tatay mo para protektahan si Justin? Hindi ko talaga inasahan to. Hindi ka lang pangit at bobo, superstitious ka pa. Ang namatay ay ang tatay na nag-ampon sa akin. Siya ang nagpalaki sa akin. Ang tunay kong tatay ay ang chairman ng Preston Group. Aurora, huwag mong sabihin yan kahit saan. Ang magpanggap bilang anak ni Ginoong Charles ay sobrang bawal talaga. Lahat ng tao sa industriya. Alam na may mahal na anak si Ginoong Charles noon, pero nawala siya dahil sa galit ng kalaban. Laging masakit na bahagi ito para kay Ginoong Charles. Hindi ako nagsisinungaling. Maniwala ka sa akin. Parang imposibleng paniwalaan to. Aurora, kahit na ang pangit mo, hindi ibig sabihin pwede kang magsalitang basta-basta. Magpanggap bilang anak ni Ginoong Charles. Hindi lang bala ang pupunta sa'yo, dadamay mo pa ang pamilya Holmes. Papunta na sina Ginoong Charles at mga anak niya. Direktang pinili ni Ginoong Charles si Ginoong Hayes. Kailangan kong pangalagaan ang reputasyon niya agad. Kung hindi, kapag dumating si Ginoong Charles, kung may konting reklamo lang si Ginoong Hayes tungkol sa akin, never akong patatawarin ni Ginoong Charles. Nagwawala na ang pangit. Talagang naglalaro siya ng apoy ngayon. Bilyon ang halaga ng Holmes sa River City. Bakit nila papahamak ang Preston Group dahil sa kanya? Pwede palitan ang manugang, lalo na kung ganyang kapangit. Pero ang pagsira sa Preston Group, siguradong wala ng pag-asa. Medyo naawa pa ako kay Aurora dati. Pero ngayong ganito siya, parang hinahanap na niya at nadadamay pa ang Holmes sa gulo. Mas naawa na ako sa pamilya Holmes. Ang pagtatapon ni Chairman Hayes sa kanya, tama na tama talaga. Nakikita mo ba to, Hugo? Ganito ang lakas ng kapangyarihan. Yung pamilya Holmes na sinasandalan mo, walang-wala kumpara sa akin. Sa totoo lang, maya-maya lang, isusuka ka na nila. Ako ang nakatakdang maging top ng top 1%. Pagkatapos ng araw na to, hindi ka na nga karapat dapat maglinis ng toilet sa ilalim. Siya na. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Makikita natin kung sino sa ating dalawa ang hindi karapat dapat maglinis ng toilet. Sige lang, magpakasigurado ka pa. Ginoong Madeline, limitado ang pasensya ko. Bibigyan kita ng 3 segundo. Mamili ka kung tuluyan mo nang putulin ang relasyon mo sa pangit na babaeng ito. Sa totoo lang, hindi na kailangan ang 3 segundo. Napagdesisyonan ko na. Mama, Aurora. Aurora, sinira mo ang relasyon ng magkasintahan sa harap ng lahat kanina. Tita, kakampi mo ako. Narinig mo yon? Yung titulong mama kay Miss Madeline, naging tita na, iniiwasan na niya. Yung pangit na yon? Mama. Hanggang hindi ka pa opisyal na namumuno sa Holmes Group, wala kang karapatan na pigilan ako.
Kanina, nung hinarap mo si Henry mula sa River City branch ng Preston Group, alam mong malayo ang agwat ng status nyo, pero nagsinungaling ka pa rin at sinabi mong ikaw ang anak ng chairman ng Preston Group. Tita ako. Huwag mo akong tawaging tita. Tuluyan na siyang humiwalay. Ang clown pa rin talaga. Tawagin mo ako, Ma. Pabigla-bigla ka man na nagkunwaring anak ni Charles, pero mabuti ang puso mo. Alam kong ginawa mo yon para ikaw ang sumalo ng lahat ng gulo, para makaputol ng ugnayan ang pamilya Holmes. Sa kalat na ito. Una, pinatatawag lang kita ng mama kahit ayoko talaga nun. Pero ngayon, totoo, gusto kong maging manugang kita. Tita ay, mama, sobra talaga. Itong card na to, para sa personal kong overseas account. Sapat ang laman para sa panghabang buhay niyo ni Ethan. Kunin mo na at umalis kayo ni Ethan mula River City, tapos magpakalayo kayo. Mama! Miss Madeline, mag-isip kang mabuti. Alam mo na hayagang kalabanin ang Preston Group. Isang tawag ko lang, wasak na ang Holmes Group. Mama? Talaga bang sulit ang lahat ng to para sa akin? Pangit lang naman ako, lahat ng tao tinatawag akong pangit. Hindi rin naman ako matalino. Anak naman, ikaw ang babaeng matagal nang hinahanap ni Ethan. Ikaw lang ang nasa puso niya, kaya ano bang pakialam mo sa itsura mo? Basta mabait ka, masaya na si Mama. Mama, hindi kita bibiguin. Magandang buhay ang gagawin ko kasama si Aurora. Pinakamalala, maghirap lang tayo. Bakit mo naman pinapalaki ang problema? Tama, sa worst, lipat na lang tayo sa ibang lugar at simula ulit. Kahit gaano kalakas ang Prestons, hindi nila kontrolado ang buong bansa. Kahit magawa pa nila, lipat na lang tayo sa abroad. Basta ang magkakapatid, makahanap ng babae. At si Aurora magpasaya sa atin ng mga pamangkin. Sa totoo lang, okay na magsimula ulit. Mr. Madeline, mas mabuting pag-isipan mo to ng mabuti. Pag tumawag ako ngayon, sa lakas ng Preston family, ang Holmes family nyo. Tigilan mo, tawagan mo na lang. Wala akong pakialam kung bumagsak ang Holmes family, pero nakakabigla naman ang Preston Group na pumili ng tulad ni Justin at gawin pa siyang pinakamagaling. Baka hindi pa magtagal, ang pinakamalaking pamilya sa bansa magkawatak-watak din. Ikaw. Tawag na. Puro sira ulo. Ipapakita ko sa inyo ang resulta ng pagsuway sa Preston Group ngayon mismo. Ipalabas agad ang utos. Alisin lahat ng meron ng River City Homes, pati negosyo nila. Diyos ko, sa wala pang 5 minuto, bumagsak ng todo ang stock ng Holmes Group. Binlacklist sila ng River City Commerce Chamber. Bawal na ang lahat ng pakikipag-cooperate at collab sa Holmes Group. Hindi lang yon. Nag-announce na ang mga major bank ng balitang hinihingi na nila agad ang lahat ng loan ng Holmes Group. Nakikita mo yan, Ugo? Ang pamilyang Holmes na sinasandalan mo ay mas maliit pa sa langgam, sa harap ni Ginoong Henry. Hindi ba angas pa ang mga Holmes kanina? Dahil pinili niyong protektahan si Ugo na ito, pwede kayong mabulok sa ilalim, kasama siya na parang basura. Aurora? Handa ka na ba na opisyal pagbigyan si Ethan na mag-propose? Handa ako. Aurora, pinapangako ko na lagi kitang mamahalin. Poprotektahan kita habang buhay. Ako. Sandali lang. Tinuro sa akin ng tatay ko na kahit anong mangyari, hindi dapat pinapabayaan ang mahal mo sa buhay na masaktan. Kaya ako, ikaw ay wala namang kwenta kundi aso ng pamilya Preston namin. Ang kapal ng mukha ng aso na manggagat ng amo. Paano mong nagawa na saktan ako? Baliw ka. Ngayon, gagawin ko. Anong balak mong gawin sa kanya? Preston. Ginoong Charles, nandito ka na.
May gusto akong i-report. Itong pangit na babae, siya. Ginoong Charles, bakit mo ako sinaktan? Paano mo natiis na apihin ang kapatid kong bunso? Henry, tanggal ka na. Ano? Oscar, kapatid mo. Magbibigay ako ng utos para sa blacklist. Mabablacklist ka sa buong bansa at magsasampa agad ng kaso ang legal team dahil sa mga assets ng kumpanya na ninakaw mo gamit ang posisyon mo sa mga nakaraang taon. Makukulong ka. Ryan, ako. Ganito ang nangyayari kapag ang aso ay nakalimutan kung sino ang amo niya. Wala na? Tapos na ang lahat? Posible bang siya talaga? Ginoong Charles, ako si Justin. Ang top graduate ng River City University na personal mong pinili. Oscar, ayusin mo ang basurang to para sa akin. Basura. Kung wala ang kapatid ko, basura ka lang. Aurora. Anak ko, pagdating sa relasyon, ikaw mismo ang kailangang mag-move on. Sana hindi pa ako huli. Dad, sakto ang dating mo. Tinuruan ko ng leksyon ang dalawang iyon at nahanap ko na ang tunay na pag-ibig. Ethan, ano pa ang hinihintay mo? Batiin mo ang tatay ko. Aurora? Tatay mo talaga si Ginoong Charles? Ethan, habang papunta ako dito, pinanood ko ang surveillance mula sa auditorium. Nakita ko ang performance mo at aprobado ka na bilang manugang ko. Tiwala akong mamahalin mo ng tapat ang mahalagang anak ko sa hinaharap. Salamat po, sir. Hindi kita bibiguin at iingatan ko habang buhay ang asawa ko. Ginang Holmes, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa anak ko. Masaya akong magkaroon ng biyenan tulad mo. Talagang satisfied ako. Tungkol sa mga personal na ginawa ni Henry at sa mga lugi ng pamilya Holmes, magbibigay ako ng 10 beses na kabayaran. Bukod pa dito, mag-i-invest ang Preston Group ng 100 billion bilang dowry ng anak ko. Masaya rin akong magkaroon ng pinakamayaman bilang biyenan. Aurora, siya pala ang anak ng pinakamayaman. Paano nangyari to? Fake yan. Tiyak na fake yan. Hahaha, ano bang nawala ko? Ikaw na pangit. Paano naging ganito kaganda ang buhay mo? Ipapakita ko sa lahat kung gaano kakapangit. Anak. Aurora. Imposible ito. Aurora, mukha mo? Hindi mo ba gusto ang itsura ko ngayon? Gusto ko sobra.